Pag nakulong dahil sa ebidensya, korupsyon tungkol sa flood control ang mga pro-Duterte senador sa 19th Congress, luluha, may problema ang Duterte camp, especially si Sara Duterte. Dahil ang impeachment, hindi lang political, yan ay technical at legal. So ang legal issue ang mangingibabaw. Ano yun? Pagbasa sa ebidensya, pagpapatunay ng ebidensya, yan ang pagbabasihan ng mga senador. Kaya ko ito binabanggit, personal ko lang opinion ito. Yung kasing ibang senador, hindi nakatingin sa ebidensya. Nakatingin sa kapartido, kaibigan, utang na loob, at mga personal na bagay. Walang kakwenta-kwentang senador at prinsipyo. Alam natin ang impeachment for removal para matanggal at ipagbawal sa lahat ng posisyon ang isang impeachable na matatanggal pag napatunayan. Kaya ang purpose at makikita mong galaw ng mga pro-Duterte sa loob at labas ng Kongreso at Senado, palakasin ang kanilang disinformation na sasabihin nila pamumulitika lang ang impeachment. Ayaw nilang pag-usapan ang mga posibleng paglabag sa anti-graft law, pang-aabuso sa kapangyarihan, at iba pang ground sa article of impeachment, betrayal of public trust ng pangalawang Pangulo. Kaya kung yung mapapansin mula pa nung una, mula pa nung 2023, 2024, 2025, pilit nilang pinapalabas political harassment. Ginigipit lang si Sara dahil daw sa takot sa eleksyon pag si Sara ay tumakbo. Ang tanong, bakit naman matatakot kay Sara? Bakit natin katatakutan at katatakutan na ibang politiko ang wala namang malinaw na agenda kung anong gagawin sa gobyerno? Nakakabahala pa nga sa totoo lang. Pag yan ang naging Pangulo, iwan ko kung saan tayo dadalhin. Pro-China ang dating nila. Baka katulad ng ginawa ng kanyang ama, walang kaibigan na maraming mga bansa sa mundo. China lang ang kaibigan. Maraming mga bansa inaaway. Anong nangyari sa ekonomiya ng bansa? Anong nangyari sa tourism ng bansa? Wala. Pag inaway mo ang mga kapitalista at ibang lahi. Delikado po yan. So balikan natin ang issue ng impeachment. Itong impeachment na ito, alam naman natin na merong 7 o hanggang 8, baka higit pa ng mga senador, ang alanganin o tahasang pro-Duterte. Opinyon ko lang ito, hindi natin sila makikitaan ng pagiging neutral o titingin sa ebidensya. Ipapile pa lang yung impeachment complaint sa kanila, basura na. Plano pa lang i-file sa kanila, i-reject na. Kaya pagdating sa kanila, sarado na ang isip nila. Sarado na sa pagtingin ng kanilang pagtingin sa mga ebidensya. Ang kanila acquittal, ang kanila political harassment lang, ang kanila sinisiraan lang si Sara. Ganon po ang politiko. Hindi ko nilalahat. Pero mali po yun. At dahil nga po merong ongoing investigation, pagpapile ng kaso, pag naipakulong ang mga 4 hanggang 5 na pro-Duterte senador, tagilid na sila. Lalo na kung hindi sila papayagang mag-participate as senador judge pag nakakulong. Ibig sabihin, hindi rin papayagang bumoto pag nakakulong. Kasi mahalagang impeachment, kailangan nandutun ka sa plenaryo. At hindi ka naman pwedeng bumoto kung ikaw ay hindi aware sa mga nangyayari. Magiging political lang. Although yung mga pwedeng kasuhan at kinasuhan na mga pro-Duterte, yan ang kanilang iniisip. Kaya sila pinakukulong para ma-impeach si Sara pagdating sa Senado. Pero hindi po ganun. Parte na naman yan ng panlilinlang. Ebidensya
ang hawak ng gobyerno, kaya nagpapail ng kaso. Pilipino ang complainant sa bilyon-bilyong perang nawala sa kaban ng bayan. Hindi yan politika. Kaya lang tinatamaan yung mga pro-Duterte senador kasi talagang sila ang na-identify na proponent ng mga project sa scam ng flood control at iba pa. Dahil nasanay sila noong panahon ni Duterte, alam naman natin, ilang beses inamin ni Duterte, laganap ang korupsyon, wala daw siyang magawa. Hindi siya nagpa-imbestiga, wala siyang pinakulong kahit isa. Pero inamin niya, laganap ang korupsyon at ghost project sa public works. Yung tapang ng kanyang liderato, pagbabanta, pagmumurat kung kani-kanino, hindi niya ginawa sa mga korap sa public works. Kasi ngayon, dahan-dahan nating nakikita, mga kaalyado pala niya, mga supporters at pwede rin financer pala ang mga sabi. Sino ba yung Diskaya family? Nagsimula ang kanilang mga negosyo at kontrata sa local project sa Davao. Pagdating ng 2016, inamin ni Diskaya, nagsimula sila makakuha ng national project at bilyon-bilyon. More or less mga 200 bilyong piso ang nakuhang proyekto ng mga Diskaya mula noong 2016. O di ba? So, posibleng malalim ang relasyon ng politiko, kontraktor sa nakaraang gobyerno. Na ngayon, dahil ang ayaw ng Pangulo ng korupsyon, ipinatigil ni Pangulong Marcos, pinaimbestigahan at nakita ang ebidensya. Pinakakasuhan sila lahat. Dapat lang. Kasi people's money, peoples of the Philippines, at lahat ng Pilipino sa buong mundo ang complainant o biktima ng korupsyon noon na ipinatigil sa kasalukuyang gobyerno. Pero pinipilit for disinformation again ng mga pro-Duterte, corrupt daw ang gobyernong ito. Common sense kung meron kayo. Hindi ako tagapagtanggol ng gobyerno. Karapatan ko lang sabihin ito base sa inyong mga sinasabi. Walang presidenteng magpapatigil ng korupsyon kung nakikinabang. Walang presidenteng hindi pipirma ng budget dahil yan ay kailangan ng gobyerno taon-taon. Lahat ng akusasyon, paratang ng mga anti-Marcos, speculation, hearsay, walang dokumento. Sila ang namumulitika, hindi ang gobyerno sa kasalukuyan. Yan ang aking opinyon. Opinyon may pinanghuhugutan base sa nangyayari at kaganapan. Please like and share. Again, for information and education ang ating topic.